So, nang naging president na si Tatay Digong, there are circle of friends of mine na sa akin lumalapit. Those days, pangalan ko, una-una, naging kaaway ko pa ang director ng OWA Davao because of jealousy. Normal lang yan, may maninira sa'yo, may sasabi pa na piki na DDS yan si Katrina, pero they don't even know the real history of DDS. So, DDS in Manila happened nung tumakbo si Tatay. Bago pa pala yan, nag-race dito sa Manila, yung kalaban ni Tatay, nag-organize pa ng tinatawag na Davao Death Squad. So, hanggat nagiging tinutukoy nila kay Digong yan, kaya nagiging Duterte Death Squad. Pero hindi po yon totoo na nanggaling yon kay Tatay. And kasi doon sa amin sa Davao, yung buhay, nakikita nyo sa generation ngayon, yung buhay ng isang tao, buti pa yung manok, may presyo, may halaga. Pero kung kitilin ang buhay ng tao ngayon, ibang-iba kaysa time na yon. Kaya, kinausap ni Tatay ang mga NPA to reconcile kung ano ba talaga ang gusto nila. So, it's hard sa Davao City kasi ang Davao City ay portal po siya lahat. Para siyang may mga paa na pwedeng pasukin yung pinakaulo. Pag going to Tagum, ang daming outlet. Pag dito ka naman sa Digos, daming outlet. Papunta ka naman ng Mati, papunta ng Jensen, ang daming ding outlet. Na suddenly nalaman ni Tatay na napakarami pala ng mga bandido sa loob ng Davao City. So, lahat po yun ay hinarap ni Tatay Digong, and that's why I really appreciate Tatay Digong kung paano niya nilinis ang marumi at nakakatakot na Davao City.